Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na ko po. So pala naman si Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Kasi sabi ni Ping Lacson na parang walang respeto si Marcoleta kay Ping Lacson. Agad-agad may state witness, pinapunta, pinaupo, wala man lang consultation or wala man lang abiso si Marcoleta kay Ping Lacson. Kaya pina-background check ni Ping Lacson yung state witness ni Marcoleta at sinagot ni Senator Marcoleta itong fake na notaryo ni Orly Gutesa. Ano kaya mayayari sa lawyer no na nagsabing fake ang notaryo? Sabi ng iba, walang bisa yan, walang bisa yan. Nako, ano ba ang may malaking weight sa tawag nila kung sino ang may malaking bisa, yung notarized or yung nag-take oath sa loob ng Senado. Ay eto kabibiga, una nating pakinggan itong pagsupalpal kay Senator Marcoleta. Parang ano ba, for me lang ha, parang gusto ni Lacson na pahiyain si Marcoleta. Pero akala ni Lacson ba mapahiya si Marcoleta? Alam nyo kabibig, nung sa loob ng Senado ba, puro plastikan sila, no? Nagpa-plastikan silang lahat. Alam naman natin, yung ibang senador ayaw kay Marcoleta. Alata naman eh. Kasi sa loob ng Senado, okay sila. Pero paglabas, doon na lumalabas ang mga hinanaing nila. Kagaya na nangyari, di ba? Pinesenta ni Marcoleta yung state witness. After ng hearing, nagsalita si Lacson na parang si Marcoleta walang respeto, walang delikadesa, hindi man lang nag-approach sa kanya, hindi man lang in-inform na may state witness si Marcoleta, and so on and so forth. Kaya pina-background check niya si Orly Gutesa. Ito kabibiga, ito ang sagot ni Senator Marcoleta ni Ping Lacson. Ako, Ping Lacson, mapapahiya na naman ka dong. Mapahiya ka talaga dong, oy. Ito ha. Ito, nasa Yes na sinasabi ko. Let him. Muna ha. Walang kortesiya o mano sa biglaang pagharap ni Orly Gutesa bilang witness sa Senado. Ito naman ang sagot ni Senator Marcoleta. Yun ha. Ang sabi ni Lacson na walang walang kortesiya, walang respeto. Parang ganun ba? Walang courtesy. Ito na. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Miss Watang, chairman, sabi niya, Hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate, wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Gutesa. Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng Walang Blue kortesiya. Ribbon. Walang Opo. kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, Oo. I am going to consume the remaining time that I have Tama. to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O let him testify. Sabi Pinayagan niya. naman po niya. Di ba? Sabi niya. Tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Ala. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Hindi ko, At hindi ko pumayag na naman biglang po sila. nagsasalita, Mr. Chair, ito po, may ano nyo, iupo nyo rito. Ay, wala naman Oo nga. ganun. Oy, Lacson. Napaghalataan ka tuloy plastic. Unang, humingi na pala ng paalam si Marcoleta. Nirespeto ka ni Marcoleta. Di ba? Dapat sana, kung ayaw mo na mayroong state witness o opo, dapat sana nag-object ka. Dapat sana, bilang chairman dito, ang gusto ko sana, before mo i-presenta ito Marcoleta ang state witness, i-background check muna natin ha, baka sa next na hearing natin siya pwedeng makausap. Pero hindi, pumayag si Lacson eh. So ang plastic mo, Lacson. Ang plastic mo, tingnan mo, sinabi ni Marcoleta na humingi siya ng kortesiya, di ba? Hala ka. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo Tama. pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag Tama. sa gitna ng komite. Yon kabibig. Eto na ngayon. Itong itong notaryo. Giniit ni Senator Marcolita na may bisa pa rin ang statement ni Gutesa dahil ito ay binasa at sinumpaan sa Senado. Yung magsasabi na fake na tanim witness, fake yung sinasabi ni Gutesa, makinig kayo sa lawyer ha.
Kasi hindi kayo lawyer. Ito na. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sino bang senador ba yan? Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. Ano, sino So, yan? paano po yun, Sen? Si Kiko ba yan? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Siyam na meke. Yung stamp. Oo. Pagkatapos nakuha pa niya Ay, grabe naman ni Gutesa. Siya ang kumuha ng stampad. Para, ako na lang mag-stampad. Grabe. Hala, uy, grabe ang utak. As in, grabe yung imagination ng mga bashers ba na, baka kinuha o ninakaw ni Gutesa yung stampad para siya na lang magpirma. Uy, grabe. Lower brain cells na talaga kayo. Grabe. yung notarial register na nakatago Pati yung doon. mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. Assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Oo. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, Nako. at siya yung naglagay ng dry seal. Oh. Okay? O, di peki talaga, no? Oo. Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Oo. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. Oo. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kewan ng, kay notaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. Oo. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano yan, natapos siya. Walang notaryo, sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Pwede pala yun. Dito ako natatawa ba? This part ako natatawa. Kasi talagang, ito. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Siyam na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Grabe, no? I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Talaga halata, no? May mga numbers doon eh. Grabe naman kung ganun kagaling si Gutesa. Siya yung maghalukat sa libro at doon niya nalagay. Di ba nakakatawa lang talaga kabibig, no? Ang mga komento. Ito ang sabi ng ating mga netizen. Nako po, peke na may visa pa. Ayos talaga. Aray ko, Marcoleta, akala ko ba sumunod kayo sa batas? Ba't namimeke kayo, ha? Paano naging peke yun? Sinagot na nga ni Marcoleta, paano na? Sige, kayo nang bahala. Nasa utak nyo. Na-surpresa kasi sila, Senator Marcoleta. Kadalasang pumirma lang naman dyan yung clerk ng abogado. Siguro nung nakita niya pangalan niya at notary office niya yung nag-notarize, siguro natakot na malaki na tao involved. Ano rason para dayain yung notaryo? Bawat kanto sa Manila may notary public office, 15 minutes notarized na. Ito pa. Ipagdasal po natin ang safe at security ni Dante Marcoleta. Lagi ko po gabayan ng Diyos sa Ama at protektahan dahil sa matuwid ninyong pinaglalaban sa mga sa bayan na inilaan ng Diyos ng mga Pilipino.
Diba? Ay, naku kabibig. Ito pang isa pang video ni ating Humarap sa Ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Granting, opo. Oo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Aha. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Mm-mm. Sa mga tweet, kahit na walang notaryo yon, Okay, okay. kahit walang notaryo yun, Oo. hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. Aha. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya dahil nga sa katotohanan na sumumpa siya. Aha. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Mhm. Yun pala, valid pa rin. No. Surplusage. Mag-aral ng hindi maging mangmang katulad ng dilawan. Surplusage. Ang surplusage pala yung tawag kabibig, no? At least may bagong term tayo, mga kabibig, na natutunan kay Senator Marcoleta. Kung pwede pala kahit walang notaryo, edi sana di na magpanotaryo, gago. Gago talaga itong docket record lang ang notaryo, pero yung sustainability ng sworn statement, yun ang mahalaga. Prosecutor yan si Senator Marcoleta kumpara sa ibang member ng Blue Ribbon Committee na walang background sa abogasiya. Ayun. Tama po si Soto at Lacson, alam nila yan. Kaya every time masalita si Honorable Marcoleta, kita mo sa face nila, Soto at Lacson, reaction ng face nila na di tanggap. Sa pool kasi sila, tagal na nila sa Senado, imposible na wala kahit katiting na corruption na sila dyan. Nagtago nga si Lacson sa kaso, di ba? Puwi ang baho ng politika sa bansa natin. Gago lang at bobo ko kontra sa comments ko. Ang kontra ka na bobo at tanga. Ito pa. Masama lang talagang magmura. Paano ba ito nanalo? Wala silang sa survey. Hanggang kailan ba ganito ang comment ng bansa natin? Ito na. That's formality lang po para may kita yung mga notary public na naglipanan. Ilang beses na akong nagpanotaryo, sila na naman pumpirma, pero valid naman kasi may seal nila. Pinapalaki lang nila yan. Hindi lang sila humarap sa hearing at doon magsabi kung mali ang testamento ni Marie. Nanumpa yan sa Senado, kapag magsinungaling siya, doon makukulong siya. So it means hindi valid ang pirma or hindi pumirma ang attorney. It means fake news na ang sinasabi ni Marie. Hindi naman Kasi kung ano ang laman ng affidavit ni Orly, yun din ang sinabi niya sa harapan ng Senado. So paano naging fake yun? So it means hihintayin natin ang lawyer na magsabi, nag-sworn statement na ba si Orly? Hindi pa po kasi inihintay pa ang lawyer. Hindi naman ganoon, di ba? Tama, dati tanga ako dumating si Tata Digong, tumalino na ako. Ito pa. Tama pala talagang ginawang tanga lang pala ang nasasabing fake ang salaysay niya kasi nag-deny ang nagnotaryo, pati ang committee niwala sa sinabi ni Senator Marcoleta na dapat ipanotaryo. Pero kahit pala, hindi kasi mismo pag papasumpa kasi ang sulat yan mismo kasi kayo, yun napakabibig. Ang problema, fake yung witness niyo. Ay, bakit naging fake? Tao naman yun. Di ba? Tao naman yun. Paano mo nasabing fake ang witness? Di ba? Bakit kasali ka ba? Kung sinasabi nilang invalid or void yung sworn statement ni Gutesa, hindi ba dapat makasuhan din yung nagnotaryo noon? Kasi kahit walang presence o mismong lawyer, may docket mo naman siya doon sa valid na document. Natin kung bakit makasuhan si Gutesa, nagpanotaryo lang naman siya. Tapos sinabi ng lawyer na hindi na notaryo, hindi sa kanila yon, pero may mga document number doon, may mga sealed pa. Sila talaga, ipatawag ang lawyer sa Senate hearing. So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebag-Lebag for today. Ang daming mga reaction ng ating mga netizen kung ano-ano akala maisip. Pero klarong sinabi ni Marcoleta yon, kahit
may notaryo man or wala, as long as nag-take oath ka, kasi sa Blue Ribbon Committee, sa loob ng na Senate hearing, at nagsabi ka na kung anong nalalaman mo, yun ang kanilang inabsorb. Yun ang kanilang paniwalaan. So, bali yung sworn statement niya is parang ano na siya ba? Ano na siya? Extra. Extra pala. Nako, baka natakot si lawyer. O, diba? Ganun talaga. Diba? Paano maging fake yun is may mga number yun, diba? Sa mga gilid. Tapos may sealed pa. Diba? Paano naging fake? Baka sabi ni attorney, hindi ako pumirma, ang sekretary ko. Makasuhan sila. Diba? Nagpapanotaryo ang mga tao doon, tapos sekretary pala ang pipirma. Diba? So, yun lang kabibigyan ating latest clip for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan. Kumusta? Grabe ang gulo ng Pilipinas, no? Grabe ang politika ng Pilipinas. Parang, ay, nakakahingal. Bye everyone. See you next time.